malakas ba ang karga ng gamit at mga orasyon ngayong mahal na araw o Biyernes Santo? Ngayong Biyernes Santo, malakas daw yung pagkakarga ba? May tama at may mali dyan, mga kagimat. O hindi po puro malakas na malakas. Meron po tayong pag-usapan na tuturo ko sa inyo. Yun mga kagimat, mapagpalang araw na naman sa inyo. Ito na naman tayo, inyong kagimat, si Epic Agimat, na mahilig sa agimat pero wala namang agimat. Sa puso, ang tunay na agimat. Mga kagimat to, lagi siya sabi, kung agis kayo sa aral ng Team Happy Agimat, skip lang kayo para hindi kayo kainin ng negatibong enerhiya. Kasi sabi ko lagi, Anthony Slatico Valderrama, ang legit, nakuha na ng aklat po, at doon na po sa legit kumuha. Okay? Rektapin po kayo dyan. At mga kagimat, sa katanungan nitong kay ate ba ito kay kuya, hindi ko lang kung ano eh. Maraming sila nagtatanong sa atin, tuwing mahal na araw ba, malakas ang presensya at ano dapat gawin. Ito yung katanungan niya eh. About sa orasyon. Ang orasyon kasi totoo lang, ito yung unahin nung kuya ate, kasi maraming tanong sa atin, ito isa lang ina natin. Yung sa orasyon po kasi, papaliwanag ko sa inyo, yung orasyon po kasi na kinakargahan sa katawan natin, ay magdidepende kung paano nyo po alagaan ikarga sa katawan nyo. May tinuro na ako niyan. Pagising umaga, bago umalis ng bahay, bago umalis ng bahay, bago matulog, kinakarga po natin yan para lumalakas yan. Everyday po yan kahit hindi Biyernes Santo. Okay? Sa mga gamit naman natin, yung mga gamit kasi natin at yung mga paggawa ng langis kasi, maganda naman po ang Biyernes Santo. Pero tuturo sa inyo kung paano hindi gagana ang Biyernes Santo nyo. Paggawa ng langis nyo, pagkakarga ng gamit nyo, pag-orasyon nyo, pagdarasal nyo, malas po yan tuwing mahal na araw o Biyernes Santo. Malas yung presensya po kasi niyan pagka mahal na araw. Mas malakas po siya magkarga. Pero, pupuno kayo ng puot sa puso't isip nyo, useless lang po. Nagdarasal kayo na kahit yung mga sagradong lugar, kaya sample na natin Manahaw. Pero, pagpunta nyo naman doon, puro naman kalukuhan ng ginagawa, bilag ng mga agimatanting nyo, pero puro naman puro naman kasamaan din yung mga ginagawa nyong paninira. Wala din po yan, useless lang po yan. Nasabi lang nagpunta ka sa gradong lugar. Ako po hindi nakit ang mahal na araw sa Manahaw. Ako po after mahal na araw nakit po ng Manahaw. Mga kagimat, malakas po presensya ng mahal na araw. Pero kung kayo puro pot sa puso't isip nyo, useless lang po yan. Nagagawa kayo ng langis, magkakarga kayo ng gamit, magkakarga kayo ng orasyon sa katawan, o konsagra kayo ng gamit, ang Biyernes Santo, pero puno kayong pot sa puso't isip nyo, hindi po kayo kalulugdan ng Holy Spirit. Yung kahihilingin nyo, hindi ibababa ng Panginoon. Pamagitan ng Holy Spirit, hindi po bababa sa inyo para kalugdan lahat ng inyong kahilingan. At lahat ng ginagawa nyo, kahit yung langis nyo, hindi masyadong kalulugdan yan. Hindi kalulugdan yan kung kayo puro pot. Ang pinakadapat mong gawin natin, magdasal muna tayo. Humingi ng tawad, patawarin natin lahat ng kasalan sa atin bago tayo magkarga ng gamit at gumawa ng langis. Yung mga nagtatanong about sa malaro, malakas po kasi. Pero kung ako po kasi tatanong nyo kasi, ang malaro kasi hindi po every year namamatay ang Panginoon. Ito po ay paggunita ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa pagtubos ng ating kasalanan ng sanlibutan. Ng Ama ay binigay ang kanyang bugtong na anak upang magdusa para sa kasalanan ng sanlibutan. Natin po yan, gunitain po natin yung sakripisyo. Ngayon, kung kayo ay magdedebosyon ng mahal na araw mula Lunes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay, ang hiling ko po sana sa inyo, pukusan nyo ng dasal at pukusan nyo ng pananampalataya at pukusan nyo po ng hingi ng tawad sa Ama at paglilinis ng sarili. Pagdating lampas ng Linggo ng Pagkabuhay, pagdating ng Lunes, tuloy-tuloy nyo na po yan. Lifetime nyo na po magpapakabuti kayo. Pero kung Linggo ng Pagkabuhay, pagdating ng Lunes, nandun ka na sa maritisan, is wala pong saysay yung ginawa nyo ng mahal na araw. Kung kayo po ay magagawa ng langis, magkakarga ng gamit, mag-cleansing muna kayo, magdasal muna kayo, mag-cleansing muna kayo,
hindi po cleansing lang ng asin, cleansing pati ng buong katawan, ng pagkatao po, paglilinis ng sarili. Matuto kayong magpatawad, patawarin nyo lahat na nagkasala sa inyo. Pag nagawa niyo yan, tsaka po kayo magkarga ng gamit bukas, Biyernes Santo. Hinabol ko po itong Huwebes ngayon. Hinabol natin para makahabol po kayo ng gagawin nyo. Sa ganun po, kailangan nyo muna, cleansing nyo muna sarili nyo ng asin. Tapos, cleansing sarili talaga ng pagkatao natin, isip at puso natin. Linisin, patawarin lahat ng nagkasala sa inyo bago po kayo magkarga ng gamit at bago kayo gumawa ng langis. Papasok yung Holy Spirit dyan, pababa ang Holy Spirit, kalulugdan kayo ng mas malakas na kakayahan doon sa gamit ang kailangan at saka sa karga sa katawan. Sana mga tol sa inyo, God bless at more blessings sa inyo lahat.